Gusto ko lamang pong palatingin sa mga magistrado ng ICC. Inglesin ko para maintindihan nila. Ha? I know the judges of the ICC wants to do good. They have a conscience and they want to be able to render justice. However, gusto kong ipaalam sa kanila, if they have a mass murderer, kasi yun ang gusto nila paradusin eh, kaya sa nandun, mass murderer siya eh. Marami siyang pinatay. Okay. If they have a mass murderer in their court, dapat hindi siya mahal ng kanyang mga kababayan, hindi ba? Dapat yung mga kababayan niya, hindi ihilingin na, o ibalik mo sa anong yan, bring him home. Meron ba gano'n, inabi ng kanilang pinuno pagkatapos nung nililitis na sa ibang bansa? Sasabihin ng mga tao, bring him home. So I want to stress the point. Happy birthday, Tatay. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Tatay. Happy birthday, Tatay. Kamusta na yan? Birthday, Tatay. Happy birthday. Kami po, nandito po sa harapan, nagpupulong-pulong, kasama po namin kayo. Alam po namin tayo na hirap ka. Ipinaglalaban mo pa rin ang aming kinabukasan. Hindi ka tumitigil tayo. Kaya tayo, makakaasa ka po na hindi ka rin namin pababayaan sa puso, sa isip, at higit sa lahat, sa gabay po ng ating Panginoon. Kay Tatay Digong, sa amin po lahat, ito po yung mga munting pagtitipon-tipon namin bilang pagkilala kayo bilang Pangulo, ang tapang at malasakit ko para sa ating bansa, ang pagkasayos para magkaroon ng katahimikan at kapayapaan sa bansang Pilipinas. Tatay Digong, hindi ka namin makakalimutan, isa kang magaling na Pilipino at magaling na tagapangulo ng bansang Pilipinas. Happy birthday, Tatay Digong! Secretary June Esperon. Mayor Roque, Tatay Digong, aming mahal na pinuno at Pangulo ng Pilipinas. Ito ay ang aming pagpupulong ngayon, pagsama-sama upang ipagdasal na sana ay lalo kang mas maganda ang kalusugan at sana ay makabalik na kayo kaagad. Malaman nyo na kung sino talaga ang pinakamagaling ng pinuno. Happy birthday, Tatay Digong! Tay, sa pinakita niyong tunay na tapang at malasakit, ibang-ibang kulay, nagkahiwalay-hiwalay ng dahil sa pinakita mong kadakilaan at kabayanihan. Eto po kami sa inyong harapan, magkakasama na ipinagdiriwang ang inyong pong kaarawan. Mula po sa PDP, kami po sa ng aming mga kasamahan at iba-ibang mga organisasyon na kasama natin ngayong hapon. Okay. Sir Mike, General Esperon, sa lahat ng ating mga puwang, General Garcia, Cabari, iba't ibang distrito ng ating pong syudad ng Quezon City, sa kasama po ang ating presidente ng PDP-NCR na nandito po ngayong hapon. Salamat, salamat, at salamat. Mahal na mga po namin kayo at hindi po namin sasayangin ang lahat ng inumpisa ninyo para sa Pilipino at para sa ilang bayang Pilipinas.
kami ay malungkot at masaya. Malungkot kami dahil wala nga dito, pero masaya kami dahil alam namin, babalik ka rin. Happy birthday, Tatay Digong! Happy Digong, my boss. Happy birthday. Sa ngalan ng ANA, UPI, ang PILA, and all the others, group namin, Secretary Jerry Esperon, Secretary Mike, General Garcia, the others, Mike Panyero, Ma'am Belmonte, and all the rest, the PDP, and all the supporters here. Maraming salamat ang Digong. We will fight for you until the end. Maraming salamat po. Okay, so let's blow the candle. Isa na lang. Happy birthday to you. Okay, maraming salamat sa ating lahat. Maaari na po bumalik muna sa ating mga upuan. Mamukha na siguro dahil pupunta kami dito every now and then. Magandang gabi sa inyong lahat. Bago ako magpatuloy, nais kong bumati muna sa ilan nating mga VIP dito, nangungunahan ng ating Congressman, Secretary Mike Defensor, ating Kapitan Jerry Baksan, Miss Montre, at mga iba pang nakaupo dito sa harapan, kasama na si General Virgilio Garcia ng UPI. Alam po ninyo, ako po ay nagsilbi sa Armed Forces of the Philippines ng 38 years. At gusto ko ang ikwento sa inyo na minsan ay naging Deputy Commander ako ng Presidential Security Group para kay former President Fidel Valdez Ramos, mga kababayan ko. Isa sa mga naibigay sa akin na trabaho noon, panahon ni FDR, ay upang hulihin si Mr. Corosos. Kung natatandaan nyo, yun yung mayroong kasalanan na nagawa sa isang 12 years old na babae. Si Romeo Corosos Senior. Isa pang naibigay sa akin na trabaho ay ang paghuli sa mga nag-i-import ng shabu. At ang number 1 na importer nung panahon na yun ay taga-Talayan. Ako po ang nagplano at naghanap sa kanya hanggang sa mahuli namin doon sa Talayan. Sa trabahong yun, nakita ko na po kung gaano kagrabe ang drug problem sa atin sa Pilipinas. Hindi lang dahil napakarami ng importer, kung hindi, meron pang mga drug factory, mga planta. At meron pa akong nakitang mga opisyales. Isa pa doon, nakakahiya nang sabihin ko sa inyo, pero hindi ko na sasabihin ang pangalan, pero dati sa opisyal ng Quezon City na sumusuporta sa mga drug lord noong panahon na yun, 1996 hanggang year 2000. Grabe naman yan. Nahuli namin si Romeo Jonco sa Talayan. Bumaba ng konti ang importasyon ng Cebu. Ngunit tumuloy pa rin pagkatapos na. Dumating ang panahon naman ay naging Presidential Security Group Commander naman ako ng Pangulong Dorian Macapagal Arroyo. Magkasama kami sa kabinete ng ating Secretary Mike Defensor. Doon namin sa panahon na yun napagtanto
At sinabi ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na ang drug problem ay isa ng national security concern. Pagkatapos noon, ay bumalik ako sa Armed Forces bilang commander ng Army at bilang Chief of Staff ng Armed Forces. Ngunit sa mga panahon na yon, ay hindi ko kinalimutan ang sabi ng President Gloria Macapagal Arroyo na problema na talaga ang droga sa Pilipinas. At alam ko na pagkatapos ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ay lumala ang drug problem sa Pilipinas. Kaya dumating yung panahon na ako ay napasama sa kabinete ni President Rodrigo Roa Duterte bilang National Security Advisor. At ako po ay talagang sumuporta at talagang sumanib sa mga persa na lumaban sa droga. At bilang National Security Advisor, sinabi kong ang drug problem ay ang number 2 security problem ng Pilipinas. Ang number 1 ay ang Communist Party of the Philippines at ang NPA. Pinataho ko ang NPA bilang Vice Chairman ng National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict. At ngayon, wala na silang mga green flags. Sa kabila naman, ay linabanan namin ang droga. May mga hinuli kaming drug lord sa Mindanao, sa Visayas, at sa Luzon. May mga isinara kaming drug laboratories sa Central Luzon, sa Manila. At doon natin nasaksihan ang pagkamatay sa pagkaalala ko pa ng isang nurse namin sa Villamor Air Base. Pag-uwi niya sa bahay, nandun na yung drug addict at ninakawan yung nurse na yun, pinagsasaksak, namatay. Wala pa isang linggo, maalala ko pa, mayroon namang isang security guard pag-uwi niya sa Bulacan. Yung kanyang asawa ay kinahasa na. At yung batang 3 taon naman, pinatay pa. Paano ka naman hindi magagalit sa droga? Alam ba ninyo na maraming namatay? Inaamin namin yun. Pero, sino ang pumapatay ng karamihan? Sila din. Yung mga suspect sa nilang nagbigay ng impormasyon, pinatay nila. Sila mismo nagpapatayan. Ang mga namamatay sa police operations ay nangyayari lamang pag lumaban ang mga drug lords o ang kanilang mga kadamay. Ayaw nilang bumitaw sa drug pushing dahil malaki ang kita nila sa drugs. Kung noong 1996, panahon ang Presidente Ramos ay nasa 1 million ng 1 kilogram, 1 kilo. Noong panahon ng President Rodrigo Duterte ay 3 million na. 3 million na. Hindi ko alam kung magkano ngayon. Dahil maraming bumabagsak sa Bicol, sa Ilocania, sa Cagayan, na galing sa mga barko, parang nagbalikan. Ang masasabi ko lang, dahil sa mga na-report na kamatayan,
yan ay ibinibintang nila ngayon sa ating mahal na Pangulong Duterte. Para bagang sinasabi nila na mas may karapatan yung drug lord at drug pusher kaysa sa mga biktima ng mga drug problem na yan. Kaya saan tayo? Tayo ba ay maniniwala na dapat ay litisin ang Pangulong Duterte doon sa International Criminal Court? Tama bang ikulong siya doon? Mas nararapat ba ang dapat dito siya litisin kung may kasalanan ba? Kaya magkakasama tayo, mga kalusot, dahil ako naman ay tumira dito sa New Capital States ang 5 taon. Pagka-retire ko sa military. Mga kababayan, ako ay naniniwala na dapat lang ay ibalik ang ating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dapat palayaan siya. At ako ay nagpapasalamat at tayo ngayon ay magkaroon ng isang pagtitipon, pagsamba, pagmisa, at tayo nagkakaintindihan na ang Pangulong Duterte ay hindi dapat litisin sa ibang bansa. Mas maganda pa nga, karapat dapat na ibalik na siya sa Pilipinas. Bago po tapusin, hayaan niyo akong maglabas naman ng sama ng loob sa kapitbahay natin dito. Sa Batasan, nag-o-overtime sila. Mahal na araw na nga, nag-o-overtime pa para maghanap ng ebidensya dahil wala silang makita mabigat na ebidensya na laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Nagtataka ako, napakarami ng problema ng Pilipinas ngayon dahil sa gerang nangyayari. Inuuna nilang politika. Siguro, marami silang maleta. Nagtataka ako kung bakit hindi nila iniimbestiga ang sarili nila. Naniniwala pa sila sa isang nakulong dahil sa kidnapping or ransom. At nung makawala ay nag-kidnap ulit si Ramil Magbriaga. Yun ang pinapaniwalaan nila dito sa Batasan. Bakit hindi sila maniwala sa mga dating retired na mga Marines at sundalo na mas marami pang alam na nangyari dahil sila mismo ang nag-deliver ng mga maleta. Sorry po, mawalang galang, House of Representatives, parang tuwang-tuwa kayo, makapatuloy pa rin ang inyong mga maleta. Panghuli, gusto kong bumati ulit kay Tatay Digong ng isang maligayang kaarawan. Marami akong nakita dito na nakasuot ng I am not a Filipino for nothing. Alam niyo kung anong kailan niya sinabi niya? Nung sinabi niya, proud na proud siya bilang Pilipino. Meron pa siya sinabi na isa, not during my time. Ibig niyang sabihin, ayoko ng korupsyon during my time. Kakasama ng loob dahil ang nangyayari ngayon during that time, uso na ang korupsyon at maleta. Muli, maraming salamat. Magandang gabi at happy birthday, Mayor Rudy. Maraming salamat po, General S.
Alam niyo, nawin din ipapadala ko ng post sa aking pag-asa na yung aking mga post ay mababasa ng mga magagaling na huwes sa ICC. Ngayong gabi po, gusto kong i-take advantage yung pagkakataon to reach out doon sa mga maestrado ng ICC. Lapit po kayo para mas maganda yung tunog ng boses natin. Dalawang bagay po muna ang gusto kong atakihin ngayong gabi. Dalawang bagay po ang kanilang katwiran kung bakit nila patuloy na gustong litisin si Tatay Digong sa The Hague, sa ICC. Sabi nila, marami daw na mga krimen na nangyari dito, 30,000, yan daw yung namatay dahil sa utos ni Presidente Digong na sila ay i-liquidate. Na ito daw ay government-sponsored killings at ginagamit yung kanyang mga instructions ng araw na ina-assure niya lang naman noon yung mga pulis na sinasabi niya, do your job, do not be afraid. At tumating naman talaga yung time na ang ating mga pulis hindi natakot mang-aresto ng ating sarili. Assurance po yun. Yung iba naman doon, if you don't stop, I will kill you. Saywar po yun. Eh, lahat naman yung drug lord, ikaw sabi mo to, pwede, tigil ka na. Hindi, sabihin mo ng putangin na kapag hindi ka tumigil, papatayin kita, o, di ba? Yun yung epekto nung gusto niyang gawin. So sinabi ng ICC, hindi gumagana maayos ang inyong mga hukuman. Kaya kami ang maglilitis sa inyong Pangulo. Alam po niyo, ang ICC is supposed to be only a court of last resort. Pag hindi gumagana ang justisya sa isang bansa, they can come in and help the people, they will try the guilty. Sa ating pong kaso, walang guilty. Dahil alam sila, nagpa-corrupt sila sa mga kalaban sa politiko ni Presidente Digong. Meron po akong isang gustong ipunto sa kanila. Kaya ko kayo pinapalapit para iisang boses ang tunog natin. Kung ayaw ninyong lumapit, sumigaw na lang kayo ng malakas. Gusto ko lamang pong paratingin sa mga maestrado ng ICC. Inglesin ko para maintindihan nila. Ha? I know the judges of the ICC wants to do good. They have a conscience and they want to be able to render justice. However, gusto kong ipaalam sa kanila, if they have a mass murderer, kasi yun ang gusto nilang paralusin, kaya sa nandun, mass murderer siya. Marami siyang pinatay. Okay. If they have a mass murderer in their court, dapat hindi siya mahal ng kanyang mga kababayan, di ba? Dapat yung mga kababayan niya, hindi ihilingin na, o ibalik mo sa amin yan, bring him home. Meron bang ganon? Inabi ng kanilang pinuno pagkatapos nung nililitis na sa ibang bansa. Sasabihin ng mga tao, bring him home. So I want to stress the point. The reason we are asking for them to bring him back is because wala siyang ginawang kasalanan na katulad na ibinibintang sa kanya. 3 beses lang po. Lakasan ninyo. Pwede ba yung, o sige, kayo yung mga kukuha. I-record nyo lang yung boses ng malakas na palakas para lamang makarating sa kanila the Filipinos want him back. Right away. Now na. 3 beses na po lakasan ninyo in unison. Duterte, bring him home. Pwede ba practice? Okay. 1, 2, 3. Okay. Malakas. Thank you. Excellent. Pero kung may ilalakas pa, ilakas natin
3 times. Tuloy-tuloy lang po. Duterte yung bring him home. Yung talagang determinado. Ready? 1, 2, 3. Duterte, bring him home! Allah. Ay, tingnan naman sabay-sabay pa eh. Hindi ka eh. Hindi maintindihan ng ICC yun. Excellent. Kung may boses pa kayo, wala. One more try. Please, ating mga kumukuha, we'd like to be able to send a strong message to the judges of the ICC. They do not have a mass murderer in their court. They have an innocent man who is being persecuted by his enemies and by the enemies of the state. Hindi po yan nagkasalanan dito sa amin. Mahal namin ang aming Pangulo at gusto namin, we want you to bring him back home and listen to the people of the Philippines. What are you saying? 1, 2, 3. Yes. Magistrates of the ICC, 1 month pa to eh. please send back our president. Thank you very much. If that is going to be your birthday gift to him, then so be it. 1 month pa to eh. Happy birthday, Dr. Kimon. Salamat po sa inyo lahat. Thank you very much, General Garcia. Maraming salamat po Jen sa napaka-usayong talumpati. Okay, ayun naman, dalawang tayo sa ating next speaker. Medyo naman gumagawin na. No? Wala akong masabi. Nakakagigil. Siguro hindi tayo pwedeng tawagin tunay na Pilipino kung hindi natin kaya suportahan ang mga kapwa Pilipino na naninindigan sa tama! Tama! Kaya maraming salamat sa lahat ng mga katawan, mga volunteers, na talagang naninindigan. Nakita ko kaya ngayong araw na ito talaga masinig galit ng ating mga kababayan. Ngunit ang nakapal ng berha, hindi pa rin po tinatabla ng iba. Kahit konti tayo, kahit sabihin nilang tayo, kahit sabihin nilang walang pera, please, kung hindi ninyo kayang tumarap sa lahat ng ating mga kababayan, wala kayong kapal na mukhang tulad namin. Ang masasabi ko lang, pasensya na. Kailangan suportahan natin lahat ng nanindigan or else habang buhay natin pagsisisihan. So sa lahat ng tinito ngayong gabi, palakpakan naman natin si Mayor Mike Defensor, General Esperon, General Garcia, ilan pa mang General, ilan pa mang Mike Defensor, ilan pang General Esperon, ilan pang General Garcia, ang kailangan pumayo sa inyong laban, sumigaw ng paulit-ulit na nilalatag ang katotohanan. Ilan pang kanilang manawagan sa ating lahat para magising lamang tayo sa katotohanan na pinagkalaunan natin ang ating bayan. Hindi sapat ang sigaw ninyo, hindi sapat ang pagsangkayo ninyo. Samahan niyo kami sapagkat ang laban namin ay laban ng sambayanang Pilipino. Tingnan mo ninyo si Tatay Digong. Si Tatay Digong, mga kababayan, inumpisahan niya ang tunay na pagkaruga na may kasamang tapang at malasakit. Nakita ninyo kung anong nangyari at kinahinatnan ng kanyang buhay. Ngunit kung titignan ninyo ang kanyang mukha, sa tuwing siya'y ipinawala siya TV, wala po tayong nakikita pagsisisi sapagkat tulad ng sinasabi niya ng paulit-ulit, take advantage of our temporary position to do what is right. Why? Minsan lang po tayong mabubuhay. At hindi niya kinakatakot ang kamatayan kung ito po'y para sa ating bayan, ang Pilipinas. Sa lahat ng volunteers, mga writers, iba't ibang organisasyon na nandito nakiisa sa atin,
upang ipadama natin ang ating pagmamahal at pasasalamat sa ating Tatay Digong na ngayon ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Mga kababayan, salamat. Mula po sa Partidong PTP, 10 ng aming mga kasama, salamat. Sapagkat hanggang pinaninindigang isa, meron pa pong pag-asa. Bakit? Pag kayong lahat ay sabay-sabay na wala ng pag-asa, kawawa ang inang bayang Pilipinas. Sino po ang talo? Sino ang lugi? Tayo ang mga Pilipino na lumalaban ng patas sa araw-araw. Alam niyo, sa totoo lang, kukonti na tayo kasi yung iba po may mga kanya-kanyang kabuhayan na dapat po puntahan. Pero naniniwala ako ng kanilang puso, ang kanilang pakikisa at paninindigan ay parehas din naman po natin. Kaya huwag kayong mawawala ng hope or pag-asa. Sa pamamagitan po at pagpapatunay ng ginawang kabutihan ng ating Tatay Digong, damang-dama ninyo na ito. Mauna kumain yung mga nakaupo lang po muna ha. Okay. Gutom na ngayon. Sige po. Unang kakain, unang pupunta po sa pagkain is Mesro. Pwede na po. Tapos sinatawagan po namin si Miss... Mabuhay Dennis! Ay, sorry ha. Mabuhay Dennis! Hindi po siya nakita kasi napakaganda po ng ating nasa